Sinasabing ang icon ng ina ng laging saklolo ay nagmula sa Crete sa bansang Greece. Doon ay nakuha ng isang negosyante ang larawan. Sakay ang negosyante sa isang barkong galing sa Crete patungong Roma. Naging malakas ang dagat na halos lumubog ang kanilang barkong sinasakyan. Sa loob ng barko, ang negosyante ay may inaalala. Kanyang iniisip na kailangan niyang mailigtas ang larawang kanyang nakuha. Sa gitna ng takot ng bawat isa sa kanilang paglalayag, ay sinasabing sila ay nailigtas dahil sa mapaghimalang larawan na dala ng negosyante. At hindi nagtagal, tumigil ang bagyo at naging ligtas ang lahat. Kaya't naging tanyag ang larawan sa kanilang pagkakaligtas, at ang iba ay nagtanong kung saan nagmula ang larawan. At pinaniniwalaan nga na nanggaling ito sa isang simbahan sa Crete na nawasak noong digmaan hanggang mapasa kamay ng isang negosyante. At nakarating sa Roma ang barko. Patuloy na namangha ang mga tao sa larawang nagligtas sa kanilang paglalayag, habang ang ilan ay nag-isip din na baka ninakaw ng negosyante ang larawan. Pagdating sa bahay ng negosyante, ay agad niyang pinagmasdang muli ang larawan. Dahil siya ay negosyante, ay naisip din niyang ibenta ang larawan. Ngunit nagkasakit ng malubha ang negosyante. At habang nakaratay, ay pinatawag niya ang kanyang kaibigan at pinagbilin dito na dalhin sa simbahan ang larawan upang ito ay maparangalan. Ngunit pagdating sa bahay ng kaibigan, dala ang larawan. Nagka-interes ang kanyang asawa at siya'y nagandahan sa larawan ng mahal na birhen. At sinabi naman ng asawa na pinagbilin ang larawang ito na dalhin sa simbahan. Ngunit ayaw pumayag ng kanyang asawa at ninais niyang manatili sa kanilang bahay ang imahen. Kaya nanatili ang larawan sa kanilang bahay. Ngunit isang araw ay nagpakita ang mahal na birhen sa panaginip sa kanilang anak na babae. Sinabi ng mahal na ina na may nais siyang ipasabi sa kanyang mga magulang. At sinabi ng anak sa kanyang mga magulang na dalhin ang larawan sa simbahan ng San Mateo. Ito ang sinabi ng mahal na birhen sa kanilang anak. Ngunit ayaw pa ring pumayag ng asawang babae. Hindi siya pumayag na alisin ang larawan sa kanilang bahay. Hanggang sa marami ng hindi magandang nangyayari sa kanilang pamilya. Kaya pumayag na rin ang asawang babae na dalhin ang larawan sa simbahang nais pagdalhan ng mahal na ina. Tinanggap ng mga Agustino ang larawan at inilagay sa simbahan ng San Mateo noong March 27, 1492 upang tuparin ang bilin ng mahal na ina. Sa loob ng 300 taon, pinarangalan ang larawan sa simbahan ng San Mateo. Maraming mga milagro ang naganap sa mga debotong nananalangin dito. Ngunit noong 1798, nilusob ang Roma ng mga hukbo ni Napoleon Bonaparte. Winasak nila ang mahigit sa 30 simbahan. Isa dito ang simbahan ng San Mateo. Napilitang umalis ang mga Agustino at lumipat sila sa Santa Maria di Posterula. Dala nila ang larawan ng ina ng laging saklolo. Ngunit pagdating nila sa simbahan, ay pinararangalan na pala dito ang Birhen ng Grasya. Kaya hindi na nila nailuklok
ang larawan ng ina ng laging saklolo sa altar. Sa halip ay inilagay na lamang sa maliit na kapilya ng monasteryo. At doon nanatili ang larawan na hindi napaparangalan. Tanging kwento na lamang ng isang brother na Agustino sa isang batang sakristan na si Marche ang alaala ng mga himala ng larawan. Hanggang nakalimutan na ang kinaroroonan nito sa halos 64 na taon. Noong 1885, ang kongregasyon ng mga Redentorista ay nagtayo ng mission house at simbahan sa Villa Caserta sa Roma. Dito nakatayo ang dating simbahan ng San Mateo. Batid na makasaysayan ang lugar na ito. Isa sa mga nanirahan dito ay si Father Marche, ang dating sakristan ng mga Agustino. At noong February 7, 1863, si Father Francesco Blasi, isang paring Heswita, ay may sinabi sa kanyang sermon na nakatawag pansin sa mga Redentorista. Kanyang naitanong kung nasaan na kaya ang larawan ng ina ng laging saklolo na dating pinararangalan sa simbahan ng San Mateo. At dito nabalikan ni Father Marche ang kanyang alaala noong siya ay sakristan pa. Binalita ni Father Michael Marche sa kanyang mga kasamahang Redentorista na alam niya kung nasaan ang larawan ng ina ng laging saklolo, na ito ay nasa kapilya ng Santa Maria di Posterula. Ikwinento niya na nakikita niya ito sa kapilya nung sakristan pa siya, at ang mga sinabi ni Brother Agustin Orsetti tungkol sa milagrosang larawan ng ina ng laging saklolo. Kaya naisip ng mga Redentorista na nais ng mahal na Birhen na ibalik ang kanyang larawan sa lugar na kanyang pinili noon pa. Kaya nakipagkita ang mga Redentorista kay Pope Pius IX at hiniling na maibalik ang larawan ng ina ng laging saklolo sa lugar na pinili niya. At ito naman ay pinayagan ng Santo Papa. Pinakiusapan ng Santo Papa ang mga Agustino at ibinalik nila ang larawan sa mga Redentorista upang muling parangalan sa dating lugar kung saan siya ay nakaluklok. May tanging kahilingan lamang ang Santo Papa sa mga Redentorista, at ito ay ang ipakilala niyo siya sa buong mundo. Noong April 26, 1866, binalik ang larawan sa simbahan ng mga Redentorista at maraming mga himalang naganap sa pamamagitan ng mapaghimalang larawan. Maraming grasyang natanggap ang mga deboto ng ina ng laging saklolo, kaya lalong lumaganap ang debosyon sa kanya. Ipinakilala ng mga Redentorista ang lingguhang debosyon sa ina ng laging saklolo sa iba't ibang bansa. At isa sa mga bansang naabot nito ay ang Pilipinas. Taong 1906, dumating ang mga Redentorista sa Pilipinas. Ang una nilang mission house ay sa Upon, Cebu. Isang pagpapasalamat ang pagdating ng mga Redentorista sa Pilipinas. Taong 1913, nagpunta ang mga Redentorista sa Maynila at nagtayo ng shrine ng ina ng laging saklolo sa parokya ng Malate sa Ermita. At noong taong 1931, lumipat ang mga Redentorista sa Baclaran at nagtayo ng simbahan kung saan nila nilagay ang larawan ng ina ng laging saklolo. Doon nanatili ang larawan hanggang sa pagdating ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Noong January 2, 1942, ang Maynila ay sinakop ng mga Hapon. Ang mga Redentorista ay naghanda
dahil sa balita na kukunin ng mga Hapon ang simbahan at makukulong sila dahil sa pananakop ng mga Hapon. Kaya't inisip nilang itago ang mga gamit sa simbahan. Sa isang bahay sa Taft Avenue na malapit sa De La Salle College, ay may pinakiusapan silang ingatan ang larawan ng ina ng laging saklolo nang sa gayoy hindi ito makuha ng mga Hapon. Sinakop ng mga Hapon ang Baclaran Church at nabilanggo ang mga paring Redentorista hanggang February 1945. Hanggang sa dumating ang panahong sumuko na rin ang mga Hapon at nakalaya na rin sa wakas ang mga Redentorista na nabilanggo. Pagkalaya nila, ay pinuntahan nila ang bahay na pinagbili na nila ng larawan. Ngunit wala na ang bahay at hindi na rin natagpuan ang larawan. Walang nakakaalam kung saan naroon ang larawan ng ina ng laging saklolo. Hanggang sa may narinig silang balita na nakita ng isang brother ng Lasal ang larawan sa bilibid. At agad nilang pinuntahan ang hinahanap nilang larawan. Sa Bilibid Prison itinago ng mga Hapon ang mga kinuha nila sa mga Pilipino at naroon daw ang larawan ng ina ng laging saklolo, ngunit wala daw sa listahan ang nasabing larawan. Sa tulong ng isang Amerikanong chaplain, ay nakapasok ang mga Redentorista sa loob ng stockroom. Masusi nilang hinanap ang larawan ng ina ng laging saklolo. Hanggang hindi nagtagal, ay may nakita sila. Sa wakas, ay natagpuan nila ang larawan. Pagkakuha nila sa larawan, ay ibinalik sa dating lugar sa simbahan. At doon nanatili ang larawan ng ina ng laging saklolo. Noong May 1946 sa Iloilo, ay nakipag-usap ang mga sundalong Amerikano kay Father Patrick Nolte, ang superior ng mga Redentorista sa St. Clement's Church sa Iloilo. Hiniling nila na magkaroon ng nobena sa ina ng laging saklolo sa simbahan at pinaunlakan ito ni Father Patrick. Dito nagsimula ang pagnonobena sa ina ng laging saklolo sa Pilipinas. Gayon din ang patuloy na pagpapakilala sa mapaghimalang larawan. Noong minsang si Father Gerard O'Donnell, ang superior ng mga Redentorista sa Lipa, ay dumalaw sa St. Clement's Church sa Iloilo, ay nasaksihan niya ang nobena doon, kaya't kanyang naisip na simulan din ito sa Lipa at Baclaran. Sinimulan ang pagnonobena sa Lipa at noong June 23, 1948, ay naganap ang unang nobena sa Baclaran Church. Ito ay pinamunuan ni Father Leo English sa harap ng 70 taong dumalo. Dito din nagsimula ang nobena sa araw ng Miyerkules. Dumagsa ang mga debotong nagnonobena, kaya ginawang 2 session na ito. Ngunit marami pa ring tao ang hindi makapasok dahil ang simbahan ay pang 300 tao lamang ang kapasidad. Taong 1949, naging 8 na ang session ng nobena at kahit pinalaki na ang simbahan, ay umaapaw pa din sa labas ang mga taong nagnonobena. Kaya nangailangan na magpalaki pa ng simbahan, ngunit hindi alam ng mga Redentorista kung saan kukuha ng pera. Humingi ng tulong ang mga Redentorista sa mga deboto sa pamamagitan ng pagsasabing, ang inyong donasyon na 10 sentimos kada linggo ay makapagpapatayo ng bagong simbahan. Noong December 1952, ay sinimulan ang pagpapatayo ng bagong simbahan. At noong December 5, 1958, makalipas ang 6 na taon, ito ay nabuksan. Patuloy ang mga grasyang natanggap, mga kahilingang natupad sa pamamagitan ng mapaghimalang larawan. Mula noon,
nanatiling bukas ang simbahan ng 24 hours upang lahat ng taong may pangangailangan sa buhay ay makapanalangin sa mahal na Birhen at maranasan ang kanyang pagiging ina ng laging saklolo.